Good day mga ka-soilmate at kapwa ko retirees. Yesterday nag-attend ako ng funeral o wake nung isa sa mga naging kumpare ko. Meaning father of my godson. No, nung nagkaroon ng wedding in siguro mga about 4 years ago. So I met this guy from the Philippines. Ang isa sa similarities namin, we were both coming from Pandacan, yung isang place sa Metro Manila, no. Doon din mayroong bahay yung dating First Lady Imelda Marcos. Yung famous Santo Niño Church. Tapos Pandacan, the Brown Santo Niño. And then maraming historical value yun. Malapit yun ng Malacanang. So, yung nagkakwentuhan kami noon, naging mag-ang ang loob namin sa isa't isa. Very brief lang yung pagkikita namin sa wedding day. Then, nasunod pa yun, siya kasama ng wife niya, nagbisita sa amin dito. And, ang gustong-gusto niya yung garden. And the last na nag-meet kami, na nakapag-usap kami, yung pa lang niya, undergo ng surgery dahil nagkaroon siya ng colon cancer. That was January, I think. Parang last Saturday yata ng January, if I remember it right. So, nagkwentuhan kami. Ano pa rin siya? Siya pa rin yung mama na nakita ko na tuwing magkikita kami, nakangiti siya. Yun ang kanyang very distinct characteristic. Pala smile, accommodating, and then laging nangingibo, hindi siya supladong tao. Ang pangalan niya ay Hardy Abejo. No, so ang pagkakaalam ko based sa mga account yesterday dun sa kanyang wake, taga Cebu yata siya, tapos yung asawa niya taga Davao. They live in Pandacan for a while, and then nagpunta na sila sa Cavite, and then nung inano sila ng anak niya, ini-sponsor nila dito, they were one of those lucky couple na nag-migrate dito sa Canada as permanent resident under the family sponsorship. So, ang nakita ko lang doon, they have not lived in Canada, mga less than 5 years lang sila dito. Pero ang nakakatuwa, because they belong to the Couple of Christ. It's a Catholic organization na yung mga families, yung couples, nagbi-meet sila, and nagkakaroon sila ng sharing about the Bible, about siguro everything about being a good family, no? So a Catholic family or couple. So, yung anak nila, ganun din, couples for Christ member. And sila, sabi nga no, yung parang leader nila, ito daw mag-asawang ito, yung namatay yung mag-asawang Hardy at saka Roxanne Abejo, I have been a couple of Christ members way back in the country. But ang nakakatuwa sila, when they moved to Canada, nagsimula sila as yung basic orientation. Very humble, right? So, nung nagplano akong umaten, naiisip ko na kahit medyo busy ako kasi nag-aalaga ako ng apo, at the same time, ayoko na sanang gisingin yung anak ko dahil nagtrabaho siya ng umaga. Yung youngest namin ngayon na nag-drive sa aming mag-asawa, at yun ang kanilang funeral parlor another city. Kami nasa Langley, yung kanyang ng venue ng kanyang wake nasa Surrey, which is another city. Pero sabi ko kailangan umaten ako kasi nga una-una kumpare namin ng husband ko. At the same time, dahil bago sila, baka konti ang mag-attend. At nakakalungkot naman, kapwa mo Pilipino, konti ang
ang makakasama niya sa last moment of his life. But I was surprised when I arrived, almost less than an hour at kukunin na siya uli ng yung funeraria. Kasi today is yung burial yan talaga sa Getsemani Cemetery. So, nagtaka ako, ang daming tao. Hindi pa sila masyadong matagal sa Canada, pero ang daming tao. Ang dami nila naging friend. Kasi siguro, siya yung taong very accommodating at very friendly as a person. So, sa makatuwid, naka-establish siya in a short period of time, naka-establish siya ng group of people na nakasama niya sa huling sandali ng panahon niya sa earth. So, they were singing, ang gaganda ng mga song, mga yung parang witnessing yung ano yung kanilang impression about the family and about this person who just passed away. Ang ganda. So, insight ko doon, maikli lang ang buhay. At kung nasa iba kang bansa, try to see to it na naging open ka, naging friendly ka, yung small act of kindness, ipinakita mo sa kapwa mo sa Canada. Especially, kapwa Pilipino, lalong-lalo na yung mga temporary foreign workers, caregivers na they don't know kung ang kanilang stay dito sa Canada ay panghabang buhay. So, sa kanya, bago lang siya, although permanent resident na siya, and siguro ilang panahon na lang magiging citizen na sana siya, naging masaya ang kanyang buhay. Kung makikita niyo yung mga pina-flash na slides, yung mga pictures, wala siyang picture na malungkot siya. Lagi siyang nakangiti at meron siyang ginagawa. So, he was 63 when he passed away. Ang kanyang birthday ay April 1963. And talagang naging very meaningful ang life niya. I admire him so much. Na-admire ko rin yung dalawa niyang anak, especially yung nag-sponsor sa kanya, yung inaanak ko si Harold, na inalagaan niya yung kanyang magulang, inalagaan niya yung kanyang tatay, naging hero ang tatay niya para sa kanya, at saka merong paggalang. Kasi yung sa panahon na ito, konti yung mga Pilipino o siguro yung mga bata or youth na lumalaking may paggalang sa magulang. Si Harold, nakita ko, mahal niya yung kanyang ama, ginalang niya. The way he speak about how he narrated his relationship with his father is so much love na nakita ko. So, kung saan ka man naroon ngayon, Hardy, alam ko, you are happy because yung dalawa mong anak nakita mo sa last moment. Yung asawa mo, sabi mo nga sa asawa mo, wag kang iiyak, malungkot. It's but natural na malungkot yung asawa mo. And grieving takes a while and probably matagal bago mawala talaga sa alaala niya because you have been a very important person in her life. Si Roxanne nakakatuwa. Kaya niya, compose siya, kalmante during the wake. Umiiyak siya, pero nakikita mo, rather than seeing his husband suffer, parang binigay niya na kay Lord yung buhay ng kanyang asawa. Open siya about it, kaysa makita niya naghihirap. Hanggang sa last moment, ayaw ni Hardy na, kasi pinatutulog daw siya, pahinga siya, gano'n. Talagang nakikita mo, they are loving couple. So, I hope maging ganito yung buhay nating mga Pilipino dito. Kahit mamatay tayo sa ibang bansa, meron pa rin tayong makakasama at tutulong sa ating pamilya during the time of loneliness or crisis. Thank you, Lord, sa pagbibigay mo sa akin o sa aming mag-asawa ng opportunity to know Hardy and Roxanne, yung anak niya na si Hannah at saka si Harold, and the family of Paul Ferreira who introduced us to them.
goodbye Hardy, and I hope nandiyan ka na sa heaven, masaya, naka-look down ka sa amin at makikita mo na uunlad din yung mga batang iniwanan mo dahil inalagaan mo sila at minahal mo sila habang piniperform mo ang role as a father. Hindi mo man inabot ang Father's Day dito sa Canada ngayong weekend, at least wala nang pain, no more pain, and kasama mo yung God the Father in heaven during this Father's Day celebration. So sa lahat ng father dito sa Canada, sa around the world, sa Pilipinas, those who have performed the father role, although they are not father, but sila yung tumayong father ng kanilang mga pamangkin, at siguro adopted children, basta yung mga nanay na nagpe-perform both mother and father roles. Happy Father's Day. And doon sa husband ko, naging mabuti siyang ama, si Rene, o tawag ko doon, my happy, and my partner, my co-gardeners sa aming backyard and front yard. Happy Father's Day. Let's all celebrate Father's Day with gratitude and thanksgiving dahil nagkaroon tayo ng mga partner in life that really showed how to be a good father to our children. Happy Father's Day to everyone. God bless. Si Au Lucas again from Langley, BC. Ito po yung aking mensahe para sa coming weekend kasi magiging busy na naman ako dahil birthday din ng apo ko. Bye for now. Thank you for viewing with me.